Hi guys! Welcome to my channel! So, nandito ako ngayon sa labas ng office ko sa may, ano bang tawag sa area na to? Sa may Science World area. So, yun yung Science World. And naisip ko na habang nagpapalipas tayo ng lunch break, magkwentuhan muna tayo. Although maraming nangyayari ngayon dito sa paligid natin, maraming nangyayari sa mundo, like sa Amerika, nanalo si President Trump. Congratulations, President Trump. Although maraming galit na mga supporters ni Kamala Harris, of course, nagpo-protesta or kinu-question yung result kasi against sila kay Donald Trump, but it is what it is. So si Donald Trump ang elected president again ng United States. And then dito sa Canada rin, maraming mga nangyayaring nagaganap ng mga kaguluhan, like yung mga Khalistani or yung mga Indian Sikh, inaatake nila yung mga temple ng mga Indian Hindus. So maraming nangyayaring mga hindi magagandang events ngayon sa mundo, like sa Amerika or sa Canada. And for me, parang ayaw ko munang i-report, at least dito sa Canada, for me, ayaw ko munang i-report yung mga negativity sa Canada kasi too much negativity, nakaka-stress eh. So try natin mag-impart muna ng positivity sa mga viewers natin, sa inyo. At merong seagull doon, sana hindi ako atakihin habang nagkukwento ako sa inyo. So right now guys, habang nag-iisip ako kung ano yung mga topic na pwede natin pag-usapan, naisip ko, why not natin pag-usapan kung ano yung kaibahan ng permanent resident status sa Canadian citizenship status. Kasi may konting nuisance yan eh. Although pagdating sa mga benefits, masasabi ko na kung ano yung natatanggap na benefit ng mga Canadian citizens dito, natatanggap din ng mga PR status or ng mga permanent residents, may konting kaibahan pa rin sila na masasabi natin na ano nga ba yung pagiging advantageous ng isang Canadian citizen sa isang permanent resident lang dito. So, pag-usapan natin guys. So tulad nga nasabi ko, pagdating sa mga benefits na pinoprovide ng Canadian government sa mga citizens at saka sa mga permanent residents, halos parehas lang yon. Like for example, parehas siya na may same access to healthcare sa mga government programs, parehas din yan, etc. etc. Pero still, meron silang medyo kaibahan or medyo may pagkakaiba. So kung permanent resident ka na dito sa Canada, ano ba yung mga possible reasons bakit hindi ka mag-a-apply ng Canadian citizenship? At ito yung mga naisip kong reason. A few moments later. Wala akong maisip. So yun, wala akong maisip na magandang reason. Although siguro, ang isang magandang reason na pwede nating sabihin is kung kayo ay uuwi ng Pilipinas, since permanent resident lang kayo dito sa Canada at ang passport nyo is Philippine passport pa rin, pwede kayo magstay sa Pilipinas ng more than 30 days. Kasi pagka Canadian citizens ka na at ang ipipresent mong passport sa Pilipinas, pag-land mo is Canadian passport, you are only allowed to stay in the Philippines for a maximum of 30 days. Pero yun nga, meron pa ring work around yan eh. Kahit na citizen ka na, meron pa ring work around yan para makapag-stay ka sa Pilipinas ng more than 30 days. At ang isa sa mga work around yan is kumuha ka ng dual citizenship. So meron ka ng Canadian passport, meron ka ding Philippine passport. So pag uwi mo sa Pilipinas, ang ipipresent mong passport sa NIA is yung Philippine passport mo para papasok ka sa Pilipinas as a Philippine citizen, and pwede ka magstay ng more than 30 days. Kasi pagka Canadian passport ang ginamit mo at Canadian citizen ka na papasok sa Pilipinas, hanggang maximum 30 days lang yon. So yun lang yung naiisip ko na magandang reason bakit mananatili ka bilang isang PR status at hindi Canadian citizen. Pero sabi ko nga, may work around. Kung Canadian citizen ka na, edi kumuha ka na lang ng dual citizenship, di ba? So since wala akong maisip na reason kung bakit mas magandang manatili as a PR status dito sa Canada compared sa pagiging Canadian citizen, so mas maganda pag-usapan natin kung bakit mas maganda ang maging Canadian citizen dito sa Canada kung PR status ka na. So halika, pag-usapan na natin.
Medyo natatakot ako dito sa seagull to. Baka habang nagkukwento ako sa inyo, bigla akong tuktukin sa ulo or bigla akong yan. Hindi. O sige, dako na tayo sa topic ng video na ito. So, ano-ano nga ba ang mga benefit ng pagkakaroon ng Canadian citizenship as compared sa PR status lang dito sa Canada? So, ang number one na nasa listahan ko is you have the right to vote in Canada. So, itong right na ito, na exercise na namin to 2 beses dito sa Canada. First is nung 2021 nata, kung saan nag-vote kami for the federal election, and the second one was parang a few weeks ago lang, ito yung video na to, kung saan bumoto kami sa provincial election. So masasabi ko na napaka-importante ng right nito kasi meron kang direct impact sa magiging future ng Canada kung sino yung mga gusto mong iupo na mga manunungkulan sa gobyerno. Kasi nga, it's not enough na nandito ka lang sa Canada tapos meron kang mga nakikita mga policies na hindi maganda from this certain group na gusto mong mabago, pero kung hindi ka nga Canadian citizen, kung PR status ka lang, wala kang magagawa, wala kang voice. So itong rights to vote, isa sa mga rights na talagang dapat mong i-exercise para kahit paano magkaroon ka ng impluwensya sa magiging takbo ng Canadian government in the future. So ito isa sa mga magagandang benefit ng pagiging Canadian citizen. Meron kang rights to vote, so yung boses mo is kahit paano magkakaroon ng importansya kasi makakaapekto yung boto mo sa magiging kurso ng pagtakbo ng Canadian government in the future. Parang sa Pilipinas, kung kayo may karapatan ngayong bumoto sa Pilipinas, huwag niyong ipagwawalang bahala yung karapatan nyo na yon. Bumoto kayo para magkaroon kayo ng boses or para magkaroon ng pagbabago sa Pilipinas na gusto ninyong mangyari. So, don't forget your right to vote sa Pilipinas, at ito ang isa sa mga magagandang benefit ng pagiging Canadian citizen is ang right to vote. Number 2 is you can run for office in the Canadian government. So, yun nga, kung hindi ka Canadian citizen dito at isa ka lang permanent resident, wala kang karapatang tumakbo ng mga government positions like pagiging members of the parliament sa federal government or pagiging members of the legislative assembly sa provincial government, or kung may pangarap kang tumakbo bilang mayor ng isang certain city dito sa Canada, at least di ba kung Canadian citizen ka, you have the right to run for an office. Unlike pag hindi ka Canadian citizen, wala kang karapatan. So yun ang aking number 2 reason. Tapos ang aking number 3 reason naman is right to a Canadian passport. So alam naman natin guys na parang sa Pilipinas lang, kung Philippine citizen ka, meron kang access sa meron kang right for a Philippine passport, and dito rin kung Canadian citizen ka, meron kang right to a Canadian passport. And ang kagandahan kasi ng pagkakaroon ng Canadian passport is according sa world ranking, ang Canadian passport is number 8 most powerful passport in the whole world. Is number 8 most powerful passport in the whole world. So, for comparison purposes, ang United States is number 8 din. While ang Philippines is number 67. So, ano ba yung kaibahan ng mga ranking na ito? So, ito dinownload ko yung kinuha ko yung information. So, ang Canadian passport pala is pwede kang mag-travel to 124 locations without any visa, and pwede kang pumunta sa 48 locations na visa on arrival. While ang US passport naman is pwede kang mag-travel sa 122 locations without any visa, and pwede kang mag-travel sa 50 locations na visa on arrival. So nakikita natin merong ahead ang Canadian passport ng at least 2 locations kung saan pwede kang pumunta sa mga lugar na ito na walang visa as compared to the USA. Ayun, yung Philippines, sabi dito sa nakuha kong information, you can only travel to 38 locations na visa free or walang visa. And pwede kayo mag-travel na
And pwede kayo mag-travel on 50 locations na visa on arrival. And sa the rest, pwede kayo mag-travel doon na kailangan nyo ng visa or requirement ang visa. So nakikita natin, di ba? Napaka-konti lang ng mga lugar na pwede mong mapuntahan na walang visa kung Philippine passport ang gamit ninyo. At most ng mga pupuntahan nyo, kailangan na ng visa. Unlike pagka Canadian citizen ka at Canadian passport holder ka na, around 124 locations ang pwede nyong mapuntahan na hindi kailangan ng visa. Or at least 48 locations na visa on arrival. So ito, na-exercise namin tong right na ito. Nung last year nga, nagpunta kami sa Rome. So nung pumasok kami sa Italy, hindi required yung visa sa amin since Canadian citizen na kami at Canadian passport ang hawak namin. Unlike nung nasa Qatar pa kami, back then kasi gusto namin magpunta sa Rome pero since Philippine passport lang ang hawak namin, kailangan namin kumuha ng visa para makapasok sa Rome. So that time hindi na namin pinursi yun at ang ginawa na lang namin, pinag-focus na lang namin yung pag-apply dito sa Canada at sabi namin pag nandito na kami sa Canada, ang unang bansa na pupuntahan namin is ang Italy at ang unang lugar na pupuntahan namin is ang Rome. And natupad nga namin yun last year and walang visa, hindi kailangan. And last year din, nagpunta rin kami sa USA sa mga kapatid ko na hindi na kailangan yung visa. Kasi nga, Canadian passport ang pinapakita namin. So, unlike kung sa Pilipinas ka at kailangan mo pumunta sa USA, di ba? Kailangan pa ng visa ron. So, yun lang guys. So yun ang number 3 reason bakit mas magandang maging Canadian citizen ka as compared sa PR status lang. And then ang number 4 reason is you have guarantee to be able to enter Canada or stay in Canada. Yes, if Canadian citizen ka na guys, so syempre by right nakatira ka na talaga sa Canada. So you are guaranteed to enter Canada, you are guaranteed to stay in Canada. Ngayon, kung permanent resident ka naman or PR status ka, pwede ka magstay sa Canada based on a few requirements. So, ano-ano ba yung mga requirements na yun? Number 1, sabi dito, dapat you have to stay in Canada for 730 days in the last 5 years. So, in the last 5 years, kung kulang sa 700, wow. So, in the last 5 years, kung kulang sa 730 days ang inilagi mo sa loob ng Canada, maaaring mawala ang PR status mo or maaaring ma-revoke ang PR status mo. So, kailangan talaga na at least in the last 5 years, nandito ka sa loob ng Canada for 730 days, ha? Unlike pagka Canadian citizen ka, it doesn't matter kung ilang araw ka nandito sa Canada, you're still a citizen of Canada. Tapos, sabi rin dito, if you break the law, you might also lose your PR status. So, kapag gumawa kayo ng krimen dito sa Canada, maaaring mawala ang PR status nyo. Like for example ha, pag nahuli kayo dito sa Canada, driving under the influence of drugs or alcohol, ground yon para mawala ang PR status nyo. So guys, kahit PR status na kayo dito sa Canada, kailangan nyo pa rin mag-ingat. Kasi nga, pag lumabag kayo sa batas or nahulihan kayo na driving under the influence, maaaring mawala yung PR status nyo guys. So there you go guys. I hope nag-enjoy kayo at na kahit paano may natutunan kayo dito sa vlog na ito. So isa-isahin ulit natin yung mga reason kung bakit mas mainam na maging Canadian citizen kayo dito sa Canada instead of PR status lang. Number 1, you have the right to vote. Number 2, you can run for a government position. Number 3, you have the right to a Canadian passport. And number 4, you are guaranteed to enter and stay here in Canada. So there you go guys. I hope nag-enjoy kayo. And if you don't mind, please don't forget to subscribe to our channel, click the notification bell, like this video, and drop your comment na rin. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, kailangan ko nang bumalik sa office kasi mag-1 o'clock na. So, uwi na tayo. Natapos na yung pagbablog natin. And if you don't mind guys, kung nag-enjoy kayo sa video na to, please drop your comment. And kung nag-enjoy man kayo at gusto niyo yung mga ganitong klase ng topic, drop lang kayo ng comment para alam natin kung ano yung mga isusunod nating topic. And magbigay na rin kayo ng suggestion. So, maraming salamat po. Hanggang sa susunod, kailangan ko nang umuwi. Kailangan ko nang bumalik sa office. Okay, let's go. Ganda oh.
sa susunod. Bye!